Marso ng taong 2024, sa isang construction site ng itatayong home for the aged sa New Manila, Quezon City, biglang natigil ang mga trabahador sa paghuhukay. Sa isang sulok ng malawak na hardin, may natuklasan silang isang malaking tapayan na matagal nang nakalibing sa ilalim ng lupa. Ang laman nito, mga buto ng tao na nanatili sa dilim sa loob ng 25 taon at isang pilak na singsing na hindi kinalawang. Sa loob ng singsing, may nakaukit na pangalan, Maria Clara R., 1998. Ito ang pangalan ni Maria Clara Reyes, ang kaisa-isang anak ng dating may-ari ng mansyon na naglaho na lang na parang bula noong Disyembre 1999. Nooy 26 na taong gulang si Maria Clara at kilala sa kanilang lugar bilang isang napakabuting anak. Siya ang nag-aalaga sa kanyang ina habang pinapanatili ang kanilang malaking tahanan. Kaya naman nang bigla siyang mawala isang gabi ng Kapaskuhan, hindi makapaniwala ang mga tao. Ngunit may ibang sinabi sa pulisya ang kanilang kasambahay. Nakita raw niya si Maria Clara na umalis ng bahay kasama ang isang lalaki. Isang pagtatanan daw ang nangyari. Ang isang anak na uliran nagtanan kasama ang isang lalaki, ngunit maliban sa salaysay ng kasambahay, wala ni isang ebidensyang sumuporta rito. Hinintay ng ina ang kanyang anak. Gabi-gabi siyang nakatayo sa may tarangkahan, nakatanaw sa dulo ng kanilang kalye. Lumipas ang Pasko, dumating ang tag-init, ngunit hindi na bumalik si Maria Clara. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, pumuputi na ang buhok ng ina at unti-unti nang humihina ang kanyang katawan. Sa ika-6 na taon mula nang mawala ang kanyang anak, noong 2005, pumanaw ang ina dahil sa matinding kalungkutan at pangungulila. Hanggang sa huling hininga raw niya, pangalan ng kanyang anak ang kanyang binabanggit. At lumipas pa ang 19 na taon. Naibenta ang mansyon at napagdesisyunang tayuan ito ng isang nursing home. Hanggang sa hukayin ng mga construction worker ang matandang hardin, walang sinuman ang nakaalam. Ang katotohanang si Maria Clara ay hindi man lang nakaapak palabas ng kanilang bakuran. 25 taon siyang nasa loob ng tapayan. Bakit siya napunta roon? Sino ang naglibing sa mabuting anak sa ilalim ng lupa? At ano ang katotohanan sa likod ng kuwento ng pagtatanan? Sa pagtatapos ng kuwentong ito, malalaman ninyo kung gaano maaaring maging mapanganib ang mga taong pinakamalapit sa inyo. At makikita ninyo kung paano, kahit lumipas pa ang 25 taon, makakamit pa rin ang hustisya. Bago natin simulan, kung maaari po ay pakipindot ang subscribe at like button. Malaking tulong po ito upang maipagpatuloy namin ang pagkukuwento. At pakisabi na rin po sa comments kung taga saan kayo nakikinig. Babatiin ko po kayo isa-isa. Ngayon, balikan natin ang taglamig ng 1999. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa mansyon sa New Manila? Disyembre 15, 1999, Miyerkules, 9 ng umaga. Isang ulat ng pagkawala ang natanggap sa Quezon City Police District Station 11. Ang nag-ulat ay isang 70 anyos na ginang. 3 araw na raw hindi umuuwi ang kanyang kaisa-isang anak. Sa simula, inakala ng investigador na isa lang itong simpleng paglalayas. Karaniwan lang naman sa isang 26 anyos na babae ang hindi umuwi ng ilang araw. Ngunit napaayos ng upo ang investigador sa sumunod na sinabi ng ginang. Kailanman ay hindi umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam ang anak ko. Ni minsan daw ay hindi ito natulog sa labas o umuwi ng lampas 10:00 ng gabi. Agad na nagtungo ang investigador sa mansyon sa New Manila. Pagbukas ng tarangkahan, bumungad ang isang malawak na hardin at isang luma ngunit eleganteng bahay na bato. Naroon ang pangunahing bahay, isang hiwalay na guest house at ang malawak na hardin sa likuran. Ang ina, si Aling Elena Reyes, ay nakaupo sa balkonahe. Maputi na ang kanyang buhok at nanginginig ang kanyang mga kamay. "Kailan po ninyo huling nakita ang inyong anak?" tanong ng pulis.
Nanginginig ang boses ni Aling Elena nang sumagot. Noong Sabado, Disyembre 12, bandang alas 6 ng gabi, sabay kaming naghapunan. Siya ang naghugas ng mga plato at pumasok na sa kanyang kwarto. Iyon na ang huli. Sinuri ng investigador ang kuwarto ni Maria Clara sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, isang malinis at maayos na silid ang tumambad. Nakasabit pa sa aparador ang kanyang mga damit. Maayos na nakahanay sa ibabaw ng tokador ang kanyang mga pampaganda. Nandun pa ang kanyang pitaka, ang kanyang ID, cash na nagkakahalaga ng 15,000 at ang kanyang libreta, passbook, lahat ay naroon. Nagtaka ang investigador. Kung naglayas siya, bakit walang bakas? Karaniwan, kung maglalayas ang isang tao, mag-iimpake ito ng gamit o kaya'y kukunin man lang ang pera. Pero si Maria Clara, walang anumang dinala. Nag-away po ba kayo? Tanong muli ng pulis. Umiling si Aling Elena. Mula nang isilang siya, hindi niya ako sinagot ng pabalang. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, ang pag-aalaga sa akin ang naging buong buhay na niya. Tinipon ng investigador ang mga nakatira sa bahay. Bukod kay Aling Elena at Maria Clara, may isa pa silang kasambahay, si Lorna Cruz, 45 anyos. Mula pa raw 1997 ay nagtatrabaho na siya sa kanila. Ano ang nakita mo noong Sabado ng gabi? Tanong ng pulis kay Lorna. Saglit itong nag-atubili bago nagsalita. Mga alas 11 po ng gabi. Nagising ako para magbanyo nang may narinig akong kaluskos sa hardin. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Ma'am Clara na may kasamang lalaki papunta sa gate. Sino ang kasama niya? Usisa ng pulis. Medyo madilim po kaya hindi ko namukaan pero parang lalaki po. Matangkad at maayos ang pananamit. May dala pong maliit na bag si Ma'am Clara. Nakita ko silang sabay na lumabas ng gate. Kumunot ang noo ng investigador. Mukhang pagtatanan nga ito, ngunit may isang bagay na hindi tugma. Bakit hindi niya dinala ang kanyang pitaka? At bakit wala siyang sinabi sa kanyang ina? Sinimulan ng pulis ang pagtatanong sa mga kapitbahay. Inikot niya ang mga tindahan at bahay sa buong New Manila. Nagtatanong kung may nakakita kay Maria Clara mula Sabado ng gabi hanggang Linggo. Ngunit walang sinumang nakakita sa kanya. Maging ang may-ari ng sari-sari store sa kanto o ang mga nag-aabang sa sakayan ng bus ay walang nakita. Kilala si Maria Clara sa kanilang lugar. Siya ang mabuting anak na laging kasamang naglalakad ng ina tuwing alas 8 ng umaga. Kung may nakakita man sa kanya, siguradong maaalala ito. Inimbestigahan din ng pulis ang mga kaibigan ni Maria Clara. 3 sa kanyang mga kaibigan mula kolehiyo ang nakausap. Iisa lang ang sinabi ng lahat, walang nobyo si Maria Clara. Mula kolehiyo, ni minsan daw ay hindi ito nakipag-blind date. Pagkatapos ng graduation, halos hindi na ito lumalabas ng bahay. Ang pag-aalaga sa ina ang kanyang naging mundo. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan na nawawala si Maria Clara. Imposibleng umalis iyon ng bahay, sabi nila. Tiningnan ng investigador ang bank records ni Maria Clara. May isang kapansin-pansing detalye. Buwan-buwan, may pumapasok na 1,000 besi pesa mula sa interes ng mana niya sa kanyang ama. Ngunit halos hindi niya ito ginagalaw. Ang laman ng kanyang bank account ay 1.7 million. Halos hindi rin siya gumagastos para sa sarili. Mga 5,000 pesos lang ang wini-withdraw niya buwan-buwan at karamihan dito ay para sa mga gastusin sa bahay. Imposibleng umalis ang ganitong tao nang hindi nagdadala ng pera. Pinatawag muli ng investigador si Lorna Cruz. Kailangan niya ng mas detalyadong paliwanag. Si Lorna ay nakatira sa isang maliit na kuwarto sa servants' quarters. Tinanong muli ng pulis ang tungkol sa nangyari noong Sabado ng gabi. Inulit ni Lorna ang kanyang naunang sinabi. Alas 11 ng gabi, nakita niyang umalis si Maria Clara kasama ang isang lalaki. Bakit hindi mo siya pinigilan? Tanong ng pulis. Nagpakita ng pagkalito si Lorna. Akala ko po magde-date lang sila. Medyo nagtaka ako dahil gabi na.
pero matanda na naman po siya kaya hindi ko na pinakialaman. Kahit may pagdududa, wala nang ibang matanong ang investigador. Ang kaso ay unti-unting nauwi sa wala. Hanggang isang araw, Disyembre 23, Huwebes ng hapon. Isang kapitbahay, si Mang Jose, ang pumunta sa istasyon ng pulis. Isang 60 anyos na lalaki. Dahan-dahan niyang sinabi sa investigador na may narinig siyang kakaibang ingay noong gabi ng Disyembre 12. Anong ingay po? Tanong ng pulis. Mga 2:00 ng madaling araw, sabi ni Mang Jose. Nagising ako sa tunog ng parang may naghuhukay. Yung tunog ng pala na tumatama sa lupa. Mga 10 minuto rin yung tumagal. Kinabahan ang investigador. Saan po galing ang ingay? Mula sa kabilang bakod. Sa hardin ng mansyon ni Aling Elena, sigurado ako may naghuhukay doon. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang hardin ng mansyon. Kasama ang 4 na miyembro ng forensics team, hinalughog nila ang buong lugar. Malawak ang hardin, halos 200 metro kuwadrado sa likod ng bahay. Sinimulan nilang hukayin ang lupa gamit ang mga pala. Ang mga halamanan, ang ilalim ng mga puno, at ang paligid ng mga paso ay masusing sinuri. Ngunit wala silang natagpuan. Walang anumang bakas na may naghukay doon kamakailan. Matigas at luma na ang lupa sa hardin. Pinabalik ng investigador si Mang Jose. Sigurado po ba kayo sa narinig ninyo? Siguradong sigurado po, giit ni Mang Jose. Ngunit walang ebidensya. Sa huli, ipinalagay na lang na nagkamali lang ng dinig si Mang Jose o baka sa ibang bahay galing ang ingay. Bumalik sa simula ang investigasyon. Nagsimula ng maniwala ang pulis na baka totoo ngang nagtanan si Maria Clara. Ang salaysay ni Lorna ang kaisa-isang testimonya. Inirehistro ng investigador ang impormasyon ni Maria Clara sa National Database ng mga nawawalang tao. Umaasa siyang may makakakita sa kanya at mag-uulat, ngunit walang tumawag. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, pumasok ang taong 2000, ngunit walang balita tungkol kay Maria Clara. Si Aling Elena ay araw-araw na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Mula umaga hanggang gabi, kahit pilitin ng mga kapitbahay na pumasok, ayaw niya. Baka raw kasi bumalik ang kanyang anak. Regular ding bumibisita ang investigador, ngunit wala pa ring bagong lead. Si Lorna ay patuloy na nagtatrabaho sa bahay. Inaalagaan si Aling Elena. Paminsan-minsan, tinatanong siya ng pulis kung mayroon pa siyang naaalala. Laging iling lang ang sagot niya. Nawalan na ng pag-asa ang investigasyon. Ang kaso ay inilagay sa kategorya ng mga unsolved o cold case. Ang investigador ay naging abala na sa ibang mga kaso. Ang pagkawala ni Maria Clara ay naging isang papel na lamang na natabunan sa mga tambak na dokumento. Si Aling Elena ay lalong nanghina, halos hindi na siya kumakain. Gabi-gabi, pangalan ni Maria Clara ang isinisigaw niya habang umiiyak. Kahit anong alaga ni Lorna, hindi na bumuti ang kanyang kalagayan. Taglagas ng 2005, bumagsak si Aling Elena. Isinugod siya sa ospital, ngunit umiling lang ang mga doktor. Wala siyang partikular na sakit, ngunit ubos na ang kanyang lakas. Namatay siya sa sama ng loob. Ang kalungkutan sa pagkawala ng anak ang tuluyang pumatay sa kanya. Hanggang sa huling sandali, pangalan ni Maria Clara ang kanyang binibigkas. Clara, anak, nasaan ka na? Nandito lang si Mama, umuwi ka na. At noong madaling araw ng Oktubre 7, tahimik siyang pumanaw. Ilang kamag-anak at kapitbahay lang ang dumalo sa kanyang burol. Lahat ay nanghinayang. Ang isang ina na nabuhay para sa kanyang anak ay namatay nang hindi man lang ito muling nakita. Dumating din ang mga kaibigan ni Maria Clara mula kolehiyo. Umiiyak silang umaasa na sana'y buhay pa si Maria Clara. Nasa burol din si Lorna. Bagamat hindi siya kamag-anak, siya ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang tumanggap sa mga nakikiramay at nag-ayos ng mga detalye ng libing. Inilibing si Aling Elena sa tabi ng puntod ng kanyang asawa sa isang sementeryo sa Bulacan.
Sa kanyang lapida ipinaukit, "Para sa aking minamahal na anak na si Clara, na unang nagpapaalam ang iyong ina." Pagkatapos ng libing, naiwang walang tao ang mansyon. Umalis na rin si Lorna. Sinubukan ng mga kamag-anak na ibenta ang ari-arian. Ngunit mahirap itong maibenta dahil sa tsismis na may nawala sa bahay na iyon. Nanatili itong abandonado sa loob ng maraming taon. Ang kaso ni Maria Clara ay tuluyan ng nalimutan at lumipas pa ang 15 taon. Ang mansyon ay nanatiling bakante. Gumuho na ang mga pader, nabasag ang mga bintana, napuno ng matataas na damo ang hardin. Ang mga malalaking tapayan na nakalibing sa isang sulok ay natabunan na rin ng panahon. Walang sinumang nagtangkang silipin ang loob nito. At noong tagsibol ng 2024, sa wakas ay may isang nagbukas sa takip ng tapayan. Ang katotohanang itinago sa loob ng 25 taon ay malapit ng mabunyag. Ang pagbubunyag, Marso 12, 24. Martes, 10 ng umaga. Isang backhoe ang pumasok sa lote ng dating mansyon. Gigibain ang lumang istruktura upang pagtayuan ng isang nursing home. Ang foreman ng construction, si Ramon Santos, isang veteranong construction supervisor, ay nagmamadali. Kailangan nilang matapos ang pagpapatag ng lupa sa loob ng 1 linggo. 5 trabahador ang nagsimulang maghukay sa isang sulok ng hardin hanggang baywang na ang taas ng mga damo. Habang naghuhukay ang isa sa kanila, may tumamang matigas sa kanyang pala. Hindi ito tunog ng bato. Isang mapurol na tunog. Hinawi niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay at may nakapang isang bagay na gawa sa luwad. Dahan-dahan niyang hinukay pa at isang malaking tapayan ang lumitaw. May taas itong halos 1 metro at diameter na 60 sentimetro. Tinawag ng trabahador ang foreman. Lumapit si Ramon Santos at nagtaka. Karaniwan, ang mga tapayan ay inilalagay lang sa ibabaw ng lupa o bahagyang ibinabaon. Ngunit ito ay ganap na nakalibing halos 2 talampakan mula sa ibabaw. Inutusan niya ang mga trabahador na hukayin ang paligid nito. Maingat nilang inalis ang lupa sa palibot ng tapayan. Ang ibabaw nito ay may makapal na takip na gawa sa kahoy at nababalutan pa ng ilang layer ng itim na plastic. Lalo siyang nagduda. Bakit ito ibinaon ng ganito kalalim at selyado pa? "Buksan natin," sabi ni Ramon. Dahan-dahang inalis ng 2 trabahador ang plastic at itinaas ang mabigat na takip na kahoy. Pagbukas nito, napasigaw ang lahat ng nasa paligid. Puno ng mga buto ang loob ng tapayan. Mga buto ng tao. Isang bungo ang unang nakita. Ang mga mata nitong walang laman ay nakatingala sa langit. Nagkalat ang mga buto ng tadyang, braso at binti. Sa pagitan ng mga buto, may mga piraso ng tela mula sa damit. Napaupo ang isang trabahador sa takot. Agad na natauhan si Ramon. "Huwag kayong gagalaw," sigaw niya. Kailangang mapreserba ang crime scene. Agad niyang tinawagan ang 117. Dumating ang mga pulis mula sa QCPD. Nang makita ang eksena, agad nilang tinawagan ang Homicide Division. 11 ng umaga. Dumating ang grupo ni Police Captain Marco David, isang veteranong investigador. Sumilip siya sa tapayan at nagseryoso ang kanyang mukha. Malinaw na isa itong murder case. Agad siyang nag-utos na ikordon ang lugar at tawagan ang NBI Forensics. Dumating ang forensics team, nakasuot ng puting protective gear. Kinuhanan nila ng litrato ang lahat. Dumating din ang mga forensic anthropologist mula sa NBI. Maingat nilang sinimulan ang pagkuha ng mga buto. At sa prosesong iyon, may isang mahalagang bagay silang natagpuan. Nakasuot sa isa sa mga buto ng daliri ang isang singsing, isang pilak na singsing. Ginamitan ito ng magnifying glass. Sa loob nito, may maliliit na letrang nakaukit, Maria Clara R. At sa ilalim, isang petsa, 05.0/1998. Agad itong iniulat kay Captain David. Pamilyar sa kanya ang pangalan.
Agad siyang tumawag sa headquarters. Hanapin ninyo sa cold case files ang pangalang Maria Clara Reyes. 10 minuto ang lumipas, may tumawag pabalik. Sir, nahanap na po. Missing person case, December 1999, New Manila. Kinilabutan si Captain David. Ang kasong 25 taon nang natutulog ay muling nabuksan ang paghahanap sa katotohanan. Sa presinto, binasa ni Captain David ang lumang file. Ang testimonya ng kasambahay na si Lorna Cruz ang nakakuha ng kanyang pansin. Hanapin ninyo ang kasalukuyang address ni Lorna Cruz, utos niya. Natagpuan nila ito sa Novaliches, Quezon City. Isa na siyang 70 anyos na lola. Pinuntahan nila ang bahay ni Lorna. Nang magpakilala ang mga pulis, namutla si Lorna at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Dinala nila ito sa presinto para sa interogasyon. Ano po ang nakita ninyo noong gabi ng Disyembre 12, 1999? Tanong ni Captain David. Nanginginig ang boses ni Lorna habang inuulit ang kanyang lumang kwento. Inilabas ni Captain David ang isang litrato, ang larawan ng kalansay sa loob ng tapayan. Napasigaw si Lorna at halos mahulog sa kanyang upuan. Sa hardin ninyo, yan natagpuan kaninang umaga, malamig na sabi ng kapitan. Ang mga buto ni Maria Clara Reyes. Ang testimonya mo ay kasinungalingan. Bumuhos ang luha ni Lorna. Wala po akong alam diyan. Kasalanan po yan ng anak ko. Siya lang po ang may gawa niyan. Anak, si Paulo Cruz. Nooy, 23 anyos. Nagsimulang magkuwento si Lorna. Gabi ng Disyembre 12, tumawag daw ang anak niyang si Paulo. Kailangan ng pera. Bandang 10:00 ng gabi, dumating si Paulo sa mansyon, lasing. Humihingi ito ng alahas na maaaring ibenta. Nang tumanggi si Lorna, nagalit daw si Paulo at pumasok sa loob ng bahay, diretso sa kwarto ni Maria Clara. Nagbabasa noon si Maria Clara. Nagulat siya at sinigawan si Paulo na umalis. Sinimulan daw halungkatin ni Paulo ang mga drawer. Sumigaw si Maria Clara na tatawag siya ng pulis. Nang damputin niya ang telepono, sinugod siya ni Paulo. Nag-agawan sila. Itinulak daw ni Paulo si Maria Clara. Tumalsik ito at tumama ang ulo sa pader. Isang malakas na kalabog. Bumagsak si Maria Clara, walang malay at hindi na humihinga. Nataranta sila. Sinabi raw ni Paulo na kailangan nilang itago ang bangkay. Kung hindi, makukulong siya. Dahil sa pagmamahal sa anak, pumayag si Lorna. Itinuro daw ni Paulo ang isang lumang tapayan sa hardin. Binuhat nila ang katawan ni Maria Clara. Naghukay sila hanggang madaling araw. Inilagay ang tapayan sa butas. Isinilid ang bangkay, tinakpan, binalutan ng plastik at tinabunan ng lupa. Ilang araw pagkatapos, binigyan daw ni Lorna ng P200,000 ang kanyang anak, lahat ng kanyang ipon. Tumakas si Paulo patungong Thailand at hindi na bumalik. Agad na ipinacheck ni Captain David ang immigration records. Tama, umalis si Paulo Cruz patungong Bangkok noong Disyembre 20, 1999. Nakipag-ugnayan sila sa Interpol. Makalipas ang 2 araw, nahuli si Paulo sa Bangkok kung saan mayroon na siyang maliit na Korean restaurant, asawang Thai at 2 anak. Pagdating niya sa Pilipinas, inaresto siya sa NAIA. Sa interogasyon, una siyang tumangging magsalita. Ngunit nang ipakita sa kanya ang sinumpaang salaysay ng kanyang ina, sumigaw siya. Kasinungalingan! Inutusan lang niya ako. Siya ang pumatay. Ayon kay Paulo, pagdating niya raw sa mansyon, patay na si Maria Clara. Umiiyak daw ang kanyang ina. Sinasabing napatay niya si Maria Clara sa isang pagtatalo. Nagmakaawa raw itong tulungan siyang itago ang bangkay. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang ina na sinisisi ang anak o ang anak na sinisisi ang ina? Hustisya kahit nahuli. Nag-request si Captain David ng masusing pagsusuri sa mga buto. Natuklasan ng NBI ang isang malinaw na fracture sa likod ng bungo, sanhi ng malakas na pagpalo ng isang matigas na bagay. Ito ang ikinamatay niya.
Ang kaso ay napunta kay Fiscal Ana Tolentino. Inimbestigahan niya ang background ni Paulo noong 1999. Natuklasan niyang may utang si Paulo na 500,000 pesos sa isang 5,006 dahil sa sugal. Ito ang motibo. Ang pinakamahalagang ebidensya ay lumabas mula sa NBI Crime Lab. Sa loob ng takip na kahoy ng tapayan, may nakuhang isang bahagyang fingerprint. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, nagmatch ito sa fingerprint ni Paulo Cruz. Ito ang patunay na siya mismo ang nagsara ng tapayan. Nang ipakita ito kay Paulo, bumigay siya at umamin sa lahat. Siya ang pumatay kay Maria Clara. Ang kanyang ina ay tumulong lang sa pagtatago ng krimen. Ngunit may isang malaking legal na tanong, ang Statute of Limitations. Sa ilalim ng lumang batas, ang kasong murder ay may 25 pataong prescription period. Ngunit may isang mahalagang probisyon sa Revised Penal Code. Ang prescription period ay hihinto o masususpinde kung ang akusado ay nasa labas ng bansa. Dahil 24 na taon at 3 buwan si Paulo sa Thailand, ang panahong iyon ay hindi bibilangin. Ang kaso ay buhay na buhay pa. Kinasuhan si Paulo Cruz ng murder. Si Lorna Cruz naman ay kinasuhan bilang accessory to the crime. Sa paglilitis, tumestigo ang mga kaibigan ni Maria Clara, ang mga taga-NBI at lahat ng sangkot. Sa huli, hinatulan si Paulo Cruz ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Si Lorna Cruz naman ay sinentensiyahan ng 12 taong pagkakabilanggo. Isang linggo pagkatapos ng hatol, dinala ang mga labi ni Maria Clara sa sementeryo sa Bulacan. Inilibing siya sa tabi ng kanyang ina. Sa wakas, pagkatapos ng 25 taon, magkasama na silang muli. Sa kanyang lapida, nakasulat, Maria Clara Reyes, 1973-1999. Sa wakas, ay kapiling na ang ina sa walang hanggang kapayapaan. Ang kwento ni Maria Clara ay isang malagim na paalala na kung minsan ang pinakamalaking panganib ay nagmumula sa mga taong ating pinagkakatiwalaan. Ngunit ito rin ay isang patunay na gaano man katagal, gaano man kalalim ibaon ang katotohanan, darating ang araw na ito ay mahuhukay at ang hustisya ay mananaig.